Kung ako ang nasa pwesto ni BBM mga Kadanatics, hindi ko kakayanan ito panoorin. Sobrang nakakaya sa ito. Tingnan niyo naman, OFWs galing Middle East mga Kadanatics. Yan. Oh. Sinalubong ni BBM. Ito ata yung utos ni Baste din mga Kadunatics na kasi tumulong din itong si Mayor Baste ng Davao City mga Kadunatics, pero inunahan lang ni BBM na pumunta. Etong nangyari. Ayan. Okay. Tingnan nyo naman yung reaction mga Kadunatics. Hindi ganyan pag si Inday Sara Duterte, si Tatay Digong, nako, talagang dudumugin si Tatay Digong pag andyan siya mga Kadunatics sa pwesto ni BBM. Pero tingnan nyo naman, hindi makatingin yung mga OFWs. Oh. May nag-hi, hindi nga nalang tiningnan mga Kadunatics. Oh. Ay, nako, oh. Oh, no. Di alam ni BBM kung ano yung gagawin niya dito. Wala, parang isa presidente. Isa lang siya sa mga secretaries dyan, mga Kadunatics. Oh, see you na lang. Oh, ay, nako. Kaway-kaway na lang dito mo. Ating kaway mo pagka paalis na sila. Dahil kung makaway sila ngayon, hindi sa'yo. Dahil sa ibang tao dyan. Ay, naku mga Kadunatics. Pero nung nasa harap mo sila, hindi mo kayang kawayan, di ba? Ay, naku. Kahit sinong mga Duterte magandyan mga Kadunatics dulumugin. Presidente na yan Can you imagine? Balik lang natin yung ito na part talaga eh. Okay. Matingnan mo ako ito kahit yung mga tao, tingnan nyo naman mga Kadunatics. May excited ba dyan? Walang mga tingnan nyo naman. Oh. Yung mga tao, OFWs din yan yung ibang upo, ang iba dyan siguro pamilya. Wala man lang ka-excited mga Kadunatics. Oh. Ayan. Oh. Oh. Hindi mo nagkumaway hindi mo lang nakita. Ayan, oh. Wala talaga. Ikaw mga Kadunatics, tanungin kita pag isa kang kakamayan mo ba si BBM mga Kadunatics? Pag na-repatriate ka or nakita mo si BBM in front of you, kakawayan mo ba siya kung isa kang OFW? Comment down below. Mag-hi ka ba sa kanya? Kasi ito, mga Kadunatics, nakakaya bilang isang presidente na hindi ka na nire-respeto. Kasi mga Kadunatics, ang sabi nga, re-respetuhin ka kapag karespeto-respeto ka. Ito mga Kadunatics, basahin lang natin yung mga hinaing ng taong bayan. Kasi Philippine Star, nasa almost 2 hours ago mga Kadunatics, sinare nilang video na to, pinost. Ang sabi ng mga, 2 hours na pala. Sabi ng mga Kadunatics natin dito mga Kadunatics, eto. Ayan. Gusto ko lang makita nyo ang mga comments. Gusto ko lang makita. Ayan. Maligya pa kag pansit. Baste asa ka. Ayan. Naunahan natin si Baste dito eh. Hala, luuya oy. Kawawa daw. Let's camera action. Daw barangay tanod lang. May presidente ba dyan? Tingnan nyo naman mga Kadunatics. Lahat nga dito, puro negative. Philippine Star ang nag-post. When the government turned into show business. Diba? Luya man, Papa Brad.
Ay nako, puros negative lahat dito mga kadnes. Yun, nung time ni Tatay D, feel ng mga OFWs lumapit yung magpapasalamat at nagagalak. Ay talaga naman mga kadonatics. Iba din talaga ang tigas ng mukha nito. Wala man lang nakipagkamay. Balat sibuyas. Camera is on. Yung gusto mo nang umuwi kaso pinaghihintay ka pa para sa photo ops na wala ka namang mapapala. Ay nako. Paglaman ng pud mo kamayan nyo naman. Huwag nyo silang pilitin kumaway kung ayaw nila. Ang respeto di inihingi. Kusa itong ibinibigay sa taong karespeto-respeto. Respeto. Di ba mga kadonatics? Wala silang nakikitang pangulo. Wala kang nakikitang positive comment dito. Like, really. Literally, walang positive comment mga kadonatics. Nasa 8,000 yung nag-comment. So, that tells you the kind of president we have mga kadonatics. Is just a dying administration for sure mga kadonatics. At eto, Inday Sara Duterte ay sinabihan talaga mismo yung abogado niya na si Attorney Panelo mga kadonatics Jr. na walang palalampasin na kahit sino dapat ay mananagot. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Grabe. Nang bili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento. Kasi lalo na ngayon na kunyari ginamit sa impeachment na napakahalagang proseso, ang pwedeng mangyari dito kapag kasinakyan to ng mga politiko, kagaya ng nangyayari ngayon, is mawawalan ng vice presidente na duly elected ng tao. So masyado nang mabigat yung consequence, hindi na pwedeng hayaan na lamang. Kaya minabuti niya na simula ngayon, kakasuhan na yung dapat kasuhan, panagutin na yung dapat panagutin, para maaga pa lang hindi na lumaki yung problema, hindi na malinlang yung tao. Sara Duterte or Vice President Sara Duterte, dito lang po sa kaso kay Madriaga? Opo, para dito sa perjury complaint versus Madriaga at saka sa mga susunod pang kakasuhan kung aabot tayo doon. Siyempre, bago tayo mag-dig in dito sa issue na ito, kami po nakikita namin na dati naman po si Pangulong Vice President Sara Duterte hindi siya masyadong sumasagot sa mga issues. At nasabi rin niya doon sa nakaraang interview ni Banat Bay tsaka ang inyong lingkod sa Tapang at Malasakit. Sinabi niya na ayaw niyang matulad kay Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, yung mga nag-aakusa sa kanya noon, yun din yung mga ginagamit sa kanya ngayon sa ICC. Ano pong opinion nyo tungkol doon? Tama po ba ito or hindi lang po ba ito yung una at huli na mga kakasuhan ni Inday Sara sa mga naninira sa kanya? Tama po yun. Nung una po kaming nag-ugnayan ni VP Sara, yun ang bili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento. Kasi lalo na ngayon na kunyari ginamit sa impeachment na napakahalagang proseso, ang pwedeng mangyari dito kapag kasinakyan to ng mga politiko, kagaya ng nangyayari ngayon, is mawawalan ng vice presidente na duly elected ng tao. So masyado nang mabigat yung consequence, hindi na pwedeng hayaan na lamang. Kaya minabuti niya na simula ngayon, kakasuhan na yung dapat kasuhan, panagutin na yung dapat panagutin, para maaga pa lang hindi na lumaki yung problema, hindi na malinlang yung tao. Attorney, kinasuhan niyo po ng perjury. Tama po. Ang tanong ng taong bayan, bakit perjury at bakit hindi cyber libel? Yung perjury, yun ang rekomendasyon natin kay VP Sara kasi yung sa cyber libel kasi or libel, kailangan merong element yun ng publication. Kunyari, hindi naman natin mapatunayan kunyari na si Madriaga pinublish niya yung affidavit niya. Malamang dyan ang abogado niya or
sino mang tao sa likod niya, yun ang nag-publish nun. Kaya ayaw na nating isipin yung technicality na yun. Kaya nag-focus tayo sa perjury. Ang perjury lang naman, kailangan lang natin patunayan Sinungaling. na sa isang sworn statement, katulad ng affidavit niya, nagsinungaling siya. At yun, Tama. madali nating mapapatunayan yun. So, pagkatapos ng perjury na yon, ano yung magiging kakahantungan nito? Ito ba maaaring gamitin bilang defense sa impeachment? O ito ay para lang patunayan sa tao na itong tao na to nagsinungaling? Hindi kami umaasa kasi alam mo matagal lang mga kaso dito So hindi naman kami umaasa na kahit magsimula man lang yung trial sa korte para dito sa perjury complaint bago magsimula yung impeachment trial kunyari sa Senado. Wala naman kaming ganong ilusyon na matatapos agad. Pero ang pinapakita nito is matapang na hinaharap ni VP Sara itong mga mali at mga kasinungalingan na alegasyon ni Madriaga. Kaya kinasuhan na niya. Kasi sa impeachment, wala namang consequence kay Madriaga pag mapatunayang nagsisinungaling siya pero dito sa perjury, kapag napatunayan nagsisinungaling siya, kulong siya. Or mananatili siya sa kulungan kasi nakakulong siya sa kasalukuyan. Tapos pinapakita din natin sa mga kalaban ni VP Sara na tapos na yung mga araw na hinahayaan na lang ni VP Sara yung mga naninira sa kanya at sa pamilya niya. So hindi na siya papayag na ganon. Speaking of naninira, ano po bang kahit papaano buod nung inyong pagsampa ng perjury? Well, si Ramil Madriaga kasi nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Ang pinaka sinasabi niya doon, bagman nga daw siya or aide ni VP Sara at upon her instructions or sa pag-utos ni VP Sara, nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa kung kani-kanino. Tapos sabi niya na meron siyang suggestion doon na confidential funds ang gamit. So wala pong katotohanan yon. Hindi nga po kilala ni VP Sara si Madriaga. So minabuti niya na pong mag-file ng kaso ng perjury para patotohanan na walang katotohanan yung mga sinasabi niya. At nabanggit ko na to before, yung pag-file kasi ng criminal action sa city prosecutor yan ifa-file. Ang city prosecutor nasa ilalim yan ng DOJ. Ang DOJ nasa ilalim ng Malacanang. So alam na namin na dahil kalaban, pwedeng utusan na i-dismiss nyo yan. Di mapapahiya si VP Sara. Maiisip ng tao ngayon na totoo pala yung sinasabi ni Madriaga. So minabuti namin, umabot ng 340 pages yung aming complaint affidavit dahil gusto namin airtight yung complaint. Bukod doon sa testimonya ni VP Sara, dinagdagan pa namin ng 7 affidavits ng witnesses, supporting witnesses. Tapos linagay na namin lahat ng documentary evidence na makapagpapatunay na hindi sila magkakilala talaga. Attorney, Ay talagang habang buhay ka na dyan na Madriaga sa Bilibid. kasi napansin ko dyan, meron ba kayong kasi sinasabi ni Madriaga na nagtrabaho siya sa pamilya Duterte. Meron ba kayong certificate na magpapatunay o document na magpapatunay na hindi siya pumasok o naging trabahador ng mga Duterte? Marami po. Meron kaming certification mula sa Davao City Mayor's Office or local government. Meron kaming certification mula sa Presidential Security Command na dating Presidential Security Group. Meron tayong certification mula sa Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, pati na rin sa Department of Education. Itong lahat ng opisinang to, sinasabi nila sa certification na walang Ramil Madriaga na nagtrabaho, naging empleyado, or otherwise connected with those agencies. Dun sa kwento niya kasi, kung totoo yung kwento niya, naging empleyado siya or naging konektado siya sa mga opisina na yun. Pero pinapatunayan ng mga certification na hindi totoo yun.
Meron pa kasing attorney, yung picture, di ba? Halatang sablay na yun eh. Pero meron pa silang binabato, lalo na itong pinapakalat ng mga vloggers na yung pagbati ni BP Sara kay Madriaga. Yung birthday greeting. Birthday, Sa akin, yun ang patunay na hindi sila magkakilala. Kasi alam naman natin na kapag may birthday greeting ka, nakasulat yung pangalan, di ba? Yung mga celebrity, ang binabati nila, yung mga taong hindi nila kilala. Kasi kung kilala ka nila, hindi na isusulat yung pangalan sa papel, di ba? Pero bukod doon sa obvious na halimbawa na yon, meron din tayong forthcoming na testimony mula mismo doon sa tao sa opisina ni VP Sara na nag-video. Siya yung in charge na taga-video ng mga birthday greeting na ganun. Papatunayan niya na si VP Sara ginagawa lang yun para sa mga taong hindi niya kilala. Request lang ng mga kaibigan at mga kaopisina. Very obvious mga kadunatics, di ba? Pag like for example, isa kang public figure mga kadunatics, tapos may magre-request sa'yo magpa-shoutout, of course, itatag mo talaga yung pangalan mga kadunatics kasi hindi mo kilala. Ha? You don't have to say it mga kadunatics. Mas magandang naka-tagline talaga yan mga kadunatics yung pangalan mo. Same as ginawa ni VP Sara Duterte. Talagang totoo yun mga kadunatics na wala siyang kilalang Madriaga. Nagkaroon ako ng nag-birthday ako nung nakaraan eh. Nag-request din ako kay VP ng greeting. Dumaan yun sa tamang proseso eh. Meron talagang parang isang grupo diyan sa within Office of the Vice President na nag-aasikaso nun. So hindi siya para sabihin na close kaming dalawa kaya niya ako binati. So definitely may request yan. Opo. Binigyan ko lang ng konting sundot yung sinabi ni Attorney. Pero ba't pag ini-interview mo, parang si BP Sara close na close kayo? Hindi. Close na kami. Pero ganun yung mata mo pag pero sigurado ako, hindi niya alam kung kailan ang birthday ko. Sigurado ako hindi niya alam kailan ang birthday ko. Attorney, nabanggit nyo, madaling patunayan tong perjury. Actually, parang sinabi nyo nga, ito yung hulog pa ng langit para doon sa impeachment. Sinabi nyo, mali yung pangalan, even yung pangalan, mali. Ano bang ginamit niyang pangalan at doon sa affidavit na mali? Yung pangalan kasi talaga ni Ramil Madriaga is Ramil Lagonoy Madriaga. Nandun yun sa kaso niya. Nabanggit ko na to before na hindi yung pagkakulong ngayon ni Madriaga for kidnapping for ransom, hindi ito yung unang pagkakataon. Nakulong na siya noong 1997 for kidnapping for ransom din, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So malinaw na ang pangalan niya doon, Lagonoy, Lagonoy. Pero doon sa affidavit niya, Lagunoy ang ginamit niya. Hindi kaya typo lang? 2 beses niya inulit. Pero ang amin lang is ganun ka haphazard ang paggawa nitong affidavit na to na pati yung pangalan mo, nagkamali ka pa. Di ba? Nabanggit nyo yung most wanted. Ito. Panglima, nabanggit pa nga ng police before na nadinig ko sa interview nyo, itong si Madriaga sa kidnapping. So, bakit ito pa ang gagamitin considering na sobrang napaka-imposible naman na gamitin ito ni BP Sara? Hindi ko alam, ganun sila kadesperado. Tingin ko kasi wala talaga silang mahanap eh. Wala silang mahanap na tao na makakapagdiin kay VP Sara. So, kumuha na lang sila ng willing to do it, 'di ba? Yung gustong gumawa, may rason para gawin. Ang nakikita nating rason dito, malinaw naman, meron kaming presenta na text message mula kay Ramil Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na inaanyayahan niya na kumbaga bumaliktad itong si Nolasco at kesyo sabihin niya na lang daw na yung confidential funds binigay ni Nolasco kay Madriaga. Siya na daw ang magpapaliwanag para daw hindi makulong si Nolasco kasi siya daw magiging state witness daw siya. Mukhang makakalaya siya kaya niya ginagawa to. May kapalit na kalayaan tong testimony niya. Ay, grabe talaga. Lahat na lang ginagawa ng mga tukmol na to mga kadunatis. Can you imagine that? Ha?
gawa-gawa na lang ng istorya para i-impeach si Inday Sara Duterte at sila yung mananaig mga kadonatics. Well, anyway, hindi mananaig yung kadiliman versus kabutihan mga kadonatics. 'Di ba? Yan naman talaga ang kahit sa Biblia mga kadonatics, always the good will come out the winner mga kadonatics. Anyway, thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi! Don't forget to subscribe and like this video. God bless you. Bye-bye.